Good morning mga kabalisong. Nagbabalik ang ating YouTube channel. Matagal-tagal talaga akong hindi nakapag-upload mga kabalisong. Alam niyo naman, siyempre madilim yata ngayon, ano? Sabi the whole week mag-uulan. Well, anyway mga kabalisong, masaya tayo ngayon dahil today is our last day mga kabalisong, last day sa school day, hindi sa trabaho, sa school day. So finally natapos na ang ating engineering course. Yes, after 3 years nakaraos din. Tapos yung practical welding exam. So yan, malalaman mo na agad dyan, magkakaalaman na yan dahil makikita agad ng teacher kung saan kami mali. Ayan. Sana makapasa tayo dahil dun sa practical exams talagang ano yun checkin yung lahat ng measurement ng teacher based sa drawing. So before that, magkakaroon muna kami ng sa practical exam, magkakaroon kami ng kasama yung ng all positions ng welding. So bibiyakin yun. Pag na-welding mo, bibiyakin yun. At gagawa ng hydro test. Hydro test. Ito pala yun, sa last year pala yung hydro test namin. Destructive test. So destructive at saka non-destructive test. Gagawin namin yun kasi kailangan yun para makita kung mayroong penetration, kung mayroong cracks or kung anong pwedeng makitang maging reject o maging cause ng damage, So yun mga kabalisong, sige mamaya na lamang at update ko kayo. Kita-kits ulit mamaya. Many hours later. So yun mga kabalisong, ayos na. Yes, finally tapos na tayo. Init. Matindi yung ginawa namin kanina. So talagang laglag pa awis dahil nga finals saka final practical exam na rin ang guys sinabi ko kanina. Rouse din. Anyway mga kabalisong, doon sa nangyari kanina, so nagkaroon kami ng anong tawag dito, written exams, and then after lunch practical exam na kami. So actually mga midday bago pala mag lunch natapos na namin yung exam. So ang nangyari noon nagkaroon kami ng weld test doon sa isang position, and then yun nga i-break nga yung material para makita kung mayroong penetration. So dito ngayon kung makikita nyo yan, yung ginagawa namin na yan, nagkakaroon kami ng matapos welding, ito yung tinatawag na NDT. Yung NDT na tinatawag, ito yung pupunasan ng nitric acid ba yun? Parang ganon, para sa chemical siya para ma-reveal yung welding mo, kung meron bang, kung tama ba yung penetration, tama yung hinang. So kung meron siyang defect
So lalabasin dyan. Ganyan katindi yung acid na yan. So dyan, okay naman, no? So pasado tayo dito. Tapos dito sa pangalawa, ito naman yung tinatawag na destructive testing. Dito sa destructive testing, so kung makikita nyo ngayon, matapos naming i-welding yan, puputulin, tapos ipapolish, tapos ngayon dito isasalang dito sa machine na to para makita niya ng teacher namin kung merong cracks or defect. Kailangan makita ng teacher yan. Lalabas at lalabas yan dyan kasi kapag sinalang dito sa hydraulic bending, so makikita nyo dyan. So ganyan yung resulta, dapat ganito. So wala kang makikitang crack or anything na pinhole or bagay na pwedeng mag-cause ng defect. So yan yung nangyari sa amin kanina sa umaga. So ngayon, ito namang lunch time. So ito na yung inaabangan ng lahat. So ayan, nagkaroon kami ngayon ng barbecue. So yung mga teachers namin mula first year hanggang third year, sila nagluluto para sa amin. So yan, kung makikita, nagtutulong-tulong sila dyan. Yung mga naka-blue, nandiyan yung head teacher, nandiyan yung storeman namin, yung malaking tao, sa yung head storeman. Tapos nung itong ginawa naming final project namin sa practical exams namin, so ito na yon, ito na yung kabuuan. Kung makikita nyo ngayon, yan yung kabuuan ng final practical exam namin. So merong drawing kaming susundin. So check-checkin niya ng head teacher sa final grading kung nasundot ba yung sa drawing. Sabi ko nga, may mga tolerances yan. So mas maganda na yung nakabase yung ginawa mo dun sa drawing. Okay din naman kung may mga konting problema na kung pwede ma-repair, i-repair mo na kagad. So yan. So may nakita sa akin kaninang isang butas, hindi ko rin naman napansin. So ang ginawa lang niya sa akin is pinaulit. So hindi ba pinaulit na buo? Ibig sabihin pinatapakan lang sa akin yung butas. So winelding ko ulit. Then pinalish ko. So yun, ganun lang yung nangyari. Tapos in-approve na niya. Sa pasado tayo, in other words. So salamat na lang kasi kung hindi, ewan ko, siguro hindi ka naman niya pahirapan. Kaya lang, gusto lang makita ng head teacher na yung ginawa mo, meron ka namang konting credibility sa sarili mo na hindi lang bara-bara lang. Kasi kita yun makikita pati yung mga spotter, yung pagkaka-welding mo, makikita lahat yan, marireveal yan. So makikita ng head teacher yan kung ano yung dapat. Pag hindi sa satisfied, o sige, i-fix mo to habang may oras pa. So yan yung mga in reality, dapat talaga ganoon. Dapat talaga maging focus ka sa drawing. Kailangan marunong ka mag-interpret ng drawing, dahil yan ang number one job natin as welder fabricator in under engineering. So kailangan accurate yan as much as possible. So yun ang kagandahan nun. Kasi pag nabihasa ka dyan, naging familiar ka sa mga drawing, easy na lang sa'yo yan.
Hanggang sa muli mga kabalason, lagi ko sinasabi ha, huwag mawawalan ng pag-asa. Thank you and bye for now.